pang audio. Praise. Okay. Sige, paki-check na lang sa live natin kung okay ba yung audio para hindi din masayang yung ating ano na. Alright. Sige po, magpapatuloy tayo no sa ating pag-aaral sa Luke. So, I remember tayo po ay natapos hanggang verse 5. So, i-share ko po yung screen ko no para makakita nyo din. Wait lang po. Okay. Ito, makikita nyo po yung verse. Ayan. Okay. So, I think nakita nyo na. Mas malaki na yung verse, no? Okay, so once again, good afternoon po sa lahat. So, sa mga kasama natin ngayon, kanina naka-join na si Avril eh. Siguro medyo may ano lang. Ewan ko kung baka mahina din sumagap yung Skype sa data. Pero sana, parang mabilis talaga yung sa, ano, no, sa Google Meet. Pero tingnan natin kung okay naman. Kasi nagbabayad po tayo ng 500 every month sa ano sa Google Meet. So kung okay naman yung Skype, free naman siya. So sana okay siya, no? Para din makasave tayo kahit papano. Sige po. So we will continue sa verse 5. Pero maganda na mabasa din natin muna. So basahin muna natin 5 hanggang ano mo lang muna, basahin natin yung 5 at 6 kasi ito ang ating focusan for this afternoon. Sige, would like to request si Ate Jamie, pakibasa yung verse 5 and 6. Luke chapter 1 verse 5. Nang panahon ni Haring Herodes ng Judea, may isang paring ang pangalan ay Zacarias, mula sa pangkat ni Abias. Ang naging asawa niya ay isa sa mga anak na babae ni Aaron, na ang pangalan ay Elizabeth. Sila'y kapwa matuwid sa harapan ng Diyos at nabubuhay na walang kapintasan ayon sa lahat ng mga utos at alituntunin ng Panginoon. Okay, so yan po no ang ating pag-aaralan. Salamat sa Panginoon sa kanyang salita. Tayo manalangin muna bago tayo magsimula. Panginoon, maraming salamat po sa panibagong araw at linggo na ito na kami po ay makakapag-aral ng iyong salita. Ikaw po ang magbigay sa amin ng pag-unawa, sa aming mga babasahin, at pagkasabik sa iyong salita, at pagkahilig, Lord, sa pakikinig sa iyong kalooban. Panginoon, ikaw ang patuloy na magbigay sa amin ng mga puso na kakagalakan na kami po ay nakakarinig at laging nagiging uhaw at gutom sa iyong salita. Ito aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so magpo-focus muna tayo sa verses 5 and 6. Okay, so again, good afternoon po sa lahat na nandito. Diyan kasama natin sila Tita Che, Avril, si Ate Arshan, Lolo Myong, so Rodriguez family and Andit family. Okay, so verse 5. Diyan pa ba kayo? Opo. Okay, medyo naglalag yung ano. Medyo lag ba? Lag ba yung video ko? Hindi. Okay, yung sa iba. Lag ba yung video nyo? Okay lang. Okay, wait lang po kasi nag-a-adjust pa ako. Okay, game. Alright. So, verse 5. Nang panahon ni Haring Herodes ng Judea, may isang paring
ang pangalan ay Zacarias mula sa pangkat ni Abias. Ang naging asawa niya ay isa sa mga anak na babae ni Aaron na ang pangalan ay Elizabeth. Okay. So, gusto ko lang din po i-share sa inyo yung akin pong napag-aralan din, no? Dito sa Lucas chapter 1, verse 5. Kung mapapansin niyo po sa libro ni Lucas, ang una po niyang inintroduce, no, sa pagsusulat po ni Luke ay sino po? Si Sino? Si Zacarias, no? So, Ano? Sila Zacarias at si Elizabeth, no? And I think mayroon na po kayong idea kung sino to sila. So ito po ay mga magulang ni John the Baptist. Okay? Now, siguro sa ngayong pag-aaral natin, more on information muna tayo. Pero maganda siya na malaman natin kasi napakaganda, no, ng magiging paghahanda nito, yung mga impormasyon nating malalaman ngayon sa ating pag-aaral, no, ng Gospel of Luke. So, may papabasa po ako sa inyo dito po sa last verse, no? Verse 78. Okay? Grabe pala yung chapter 1, no? Merong 80 verses, mga kapatid. So, kailangan natin tong mahabang oras, mahabang araw, no? So, dito po sa verse 78, sabi po dito, sa pamagitan ng magiliw na habag ng ating Diyos, kapag ang pagbubukang liwayway, buhat sa itaas ay sumilay sa atin, upang bigyang liwanag ang mga nakaupo sa kadiliman at sa lilim ng kamatayan, upang patnubayan ang ating mga paa sa daan ng kapayapaan. Okay? So ito po yung sa verse 78, no? And teka lang po . Okay. Sige, focus natin yung verse 78 po. Sa pamamagitan ng magiliw na habag ng ating Diyos, kapag ang pagbubukang liwayway, buhat sa itaas ay sumilay sa atin. So ito po yung parang no? Parang condition. Kapag nakita nyo na daw yung bukang liwayway. Ano ba yung bukang liwayway? Ano yun sa English? Sunrise? Sunrise ba? Na? Yung araw, no? Kumbaga, kapag nakita na daw natin yung araw, kapag ito ay sumilay sa atin, upang bigyang liwanag ang mga nakaupo sa kadiliman at sa lilim ng kamatayan, upang patnubayan ang ating mga paa sa daan ng kapayapaan. So, dito po sa chapter 1, ito po yung parang promise, no? Ito pong verse 78 na to ay quoted po siya sa Old Testament. Okay? So, ito po ay quoted from Malakay, at yung Malakay po is yung pinakahuling propeta. Si Malakay po yung pinakahuling propeta sa Old Testament. Okay? So, ito pong verse na to ay makikita natin, no, sa chapter 1. Chapter 1 ba yun na Malakay? Wait lang po, i-review ko lang, no? Sorry. Okay. Alright. So ito po palang sinabi dito na, okay, verse 78, ang araw or yung pagbubukang liwayway buhat sa itaas, ito po ay patungkol sa Messiah, no, or yung tagapagligtas, yung promise na Messiah na magliligtas sa Israel. So ito po yung promise, no? And kung matatandaan nyo po, again, ito po ay kumbaga prophesied by Prophet Malakay,
which is yung pinakahuli nga pong propeta sa Old Testament. And alam niyo po ba yung gap? No, yung gap po kung ilang taon mula nung nagkaroon ng huling propeta, and then yung sa panahon na itong binabasa natin ngayon. So yung pagitan po nito is 400 years. Okay? So 400 years ang dumaan. So kung makikita nyo po, binigyan ng promise yung Israel na sila'y ililigtas, pero sa dumaan na 400 years, wala po silang narinig, no? Yun po yung mga tinatawag na silent years. Wala po talaga, walang propeta, walang salita, wala pong anino, wala po talaga silang naririnig mula sa Panginoon. So, yun ay 400 years, no? And kung atin pong tatandaan dito sa nangyari, kasi si Malakay, I think ito yung time na nakabalik na rin po yung mga Israelita, yung tinatawag na mga remnant. Kung nakabalik na po sila sa Israel, 'di ba, galing po sa pagkakabihag nila sa Babylonia. And inaano na po nila, kumbaga nire-rebuild na nila yung temple. Pero pagkatapos po noon, sila po ay nabihag ng mga Griego, okay? Sila po ay nabihag ng mga Griego. Pagkatapos noon, sila na naman po ay ano ba sa Tagalog yan? Yung na-invade? Ano sa Tagalog yung invade? Na sakop? Sakop. Yes. Sila po ay nasakop ng Roman Empire. Yung Roman Empire naman. So 'di ba during this time na sa story ni Jesus Christ, sila po ay nasakop po ng Roman Empire. So imagine kung ano po yung mga iniisip ng mga Israelita na naghihintay sila ng magliligtas sa kanila. Pero for 400 years, wala po talagang nangyari. Okay? Now, kung papansinin natin, kung babalikan po natin yung sulat ni Malakay, which is yung pinakahuling propeta sa Old Testament, tingnan natin yung Malakay chapter 3 verse 1. No? Chapter 3 verse 1. Tingnan niyo po yung sinabi niya dito. Narito, sinusugo ko ang aking sugo upang ihanda ang daan sa unahan ko. At ang Panginoon na inyong hinahanap ay biglang darating sa kanyang templo. Ang sugo ng tipan na inyong kinalulugdan ay narito, dumarating, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. So ito po yung sinabi ni Malakay, no? Sabi ng Panginoon through prophet Malakay. Sabi niya, no, sinusugo ko ang aking sugo. Pag sinabi po nating sugo, ang gagawin niya daw is ihanda ang daan sa unahan ko. Pakinggan niyo po yung salita, no? Sinusugo ko ang aking sugo upang ihanda ang daan sa unahan ko. Sinong nagsasalita dito? Ang nagsasalita dito ay ang Panginoon. Sabi ng Panginoon, siya'y nagsugo upang ihanda ang daan niya. At ang Panginoon na inyong hinahanap ay biglang darating sa kanyang templo. Now take note, sino ang darating sa templo? Sino ang pupunta sa templo? Ang Panginoon mismo. Okay? Ang Panginoon mismo. Now, mga kapatid, makinig po kayo. Ito po ay propesiya 400 years. No? For 400 years ago, kung babalikan natin yung time nila Jesus Christ, yung time na nila Zacarias, 400 years na po ang nakalipas nang ito po ay binigay na propesiya sa kanila. So, ibig sabihin yung Messiah o yung magiging tagapagligtas ay ang Panginoon mismo. So, tingnan nyo po, no, sa Malakay pa lang, in the Old Testament, it is very clear kung sino ang tagapagligtas, sino ang darating. Sino yon? Ang Panginoon. Ang Panginoon ay darating sa kanyang templo. So, dito pa lang, no, pinakita na sa kanila
na Panginoon mismo ang darating. Now, bakit po natin binabalikan itong propesya sa Old Testament? Kasi napakahalaga na atin pong makita yung pagpapatuloy. Okay? Yung pagpapatuloy ng pangako ng Panginoon. Yung, kumbaga, makikita natin dito yung faithfulness talaga ni Lord, mga kapatid. No? Again, ulitin ko po, 400 years po lang nangyari, pero nagpropesiya ang pinakahuling propeta na ito yung sinabi ng Panginoon na siya'y pupunta. At tingnan nyo po, meron pa pong isang tao na binanggit dito. Sino? Sinugo ko ang aking sugo upang ihanda ang daan sa unahan ko. So, ibig sabihin, bago dumating ang Panginoon na siyang magliligtas, bago dumating ang Panginoon sa kanyang templo, mayroong isang sugo na kanyang isinugo upang ihanda ang kanyang daan. At actually, itong sugo na ito na maghahanda sa daan ng Panginoon ay binanggit din po ni Isaiah. Okay? Ni Isaiah. Tingnan natin yung Isaiah chapter 40 verse 3. Tingnan niyo po ang sabi ni Propeta Isaiah, no? Ang tinig ng isang sumisigaw, ihanda ninyo sa ilang ang daan ng Panginoon, tuwirin ninyo sa ilang ang lansangan para sa ating Diyos. So even Prophet Isaiah prophesied na merong isang mensahero, merong isang sugo na siyang maghahanda sa daan ng Panginoon para sa kanyang pagdarating. Okay? Now, bakit po napaka-importante na malaman natin to? Kasi malalaman po ng mundo or malalaman ng mga Israelita na darating or dumating na ang tagapagligtas kapag narinig na nila yung mensahero o yung sugong isinugo ng Panginoon na mauuna sa kanya na siyang maghahanda ng daan niya sa kanyang pagdarating. Naintindihan niyo po ba yon? So everyone will know na dumating na po ang Messiah kapag nandun na yung sinugo niya na maghahanda ng kanyang daan. Hindi po yan parang biglaan na lang nandiyan na ang Panginoon. No, but it is very clear na merong isang mensahero. Merong isang tao, merong isang isinugo na siya maghahanda. So it's very clear. So napakahalaga na makita ng mga Israelita, even tayo, sino ba yung maghahanda ng daan ng Panginoon? Kasi kapag nakita na natin yung maghahanda ng daan ng Panginoon, bakit po importante na makilala natin kung sino yung sugo na yon? Kasi kung sino man ang kanyang sabihin na siya ang Messiah, then malalaman natin kung sino talaga ang Messiah. Kasi, naintindihan niyo po ba? Kasi merong isinugo na maghahanda ng daan para sa Panginoon. At kung makilala natin yon, makikilala din natin kung sino ang Messiah. Kasi ituturo yun ituturo yun ng mensahero, ituturo yun nung sugo na mauuna sa paghahanda ng daan ng Panginoon. Okay? Now, sabi din po ni Dr. John MacArthur, dahil nga po maingat si Luke po pala, no, is isa rin po siyang historian, no? Kaya sa kanyang pagiging, ano bang magandang word na gamitin, mitikuloso or parang maano sa detalye, no? Sinimulan niya po yung story ng gospel na kanyang isinulat. Sinimulan niya to sa pagdating nung sugo. Okay? Kaya po mapapansin nyo sa Luke, ang naunang tao na inintroduce ay si John the Baptist. Kasi alam naman natin kung sino ang sugo, di ba? It is John the Baptist. So si Lucas, na alam niya na bago dumating ang Messiah, merong sugo na maghahanda ng daan ng Messiah, siya ay nagsimula sa kanyang pagsusulat ng gospel sa taong iyon, sa taong isinugo. Okay?
Naintindihan niyo po ba yon? Kaya tingnan natin sa verse 5, bumalik tayo sa Luke chapter 1, verse 5. No? So, ito yung binasa natin kanina. Kaya kung mapapansin nyo dito, yung mga karakter na nakasulat dito ay patungkol sa mga magulang ni John the Baptist. So, doon siya nagsimula. At mababasa natin mamaya na anong verse ba yon? Tingnan ko, ipakita ko na lang po sa inyo. No? Teka lang po Okay. Dito ata kay Zechariah. Yes. Tingnan niyo po, no? Again, ilang taon po yung silent years? 400 years, di ba? Mula kay Malakay, wala po talagang salita mula sa Panginoon. Wala ni ano. Pero tingnan niyo po sa verse 14, 13. Subalit, sinabi sa kanya ng anghel. Sorry, hindi pala dyan. Verse 11. Nagpakita sa kanya ang isang anghel ng Panginoon. Okay? Di kayo na-amaze? Di ba kayo nakikinig? Di ba? For 400 years, walang salita na nanggagaling sa Panginoon. Walang propeta. Walang miracles. Wala ni ano. Di ba? Pero in verse 11, nagpakita sa kanya ang isang anghel. Kanina nagpakita kay Zecharias. Out of nowhere. Ang ginagawa po nila, kasi si Zecharias po, di ba kahapon, nasimulan na natin, sino si Zecharias, pero dadagdagan pa po natin information. Pero di ba, si Zecharias ay pari. Normal lang, kumbaga normal days lang talaga. Naglilingkod siya doon, nagsusunog ng insenso, nagsusunog ng insenso, nag-ano ng alay, di ba? Kung ano yung service, kasi pari siya, di ba? So naglilingkod siya sa templo. Pero out of nowhere, after 400 years, nagpakita sa kanya ang isang anghel. So ibig sabihin, after 400 years na silent years, then there appeared an angel before Zacharias. So ito na ang simula. Naintindihan niyo po yon? Ito na ang simula na yung pinangako ng Panginoon mula sa bibig sa pamagitan ng bibig ni Malakay na pinakahuling propeta in the Old Testament, eto na, nagsisimula na. Okay? So ano pong pinangako ng angel? Hindi na natin babasahin kasi alam nyo na po. So pinangako na si Zecharias at si Elizabeth ay magkakaroon ng isang anak. At ang pangalan ng anak nila ay si John. At alam natin lahat na si John the Baptist, kaya nga tinagurian siyang John the Baptist, siya po yung isinugo sa, ano yung sinabi doon? Sa Malakay 3:1. Sinusugo ko ang aking sugo upang ihanda ang daan sa unahan ko. Yung binabanggit po dito ni Malakay, it was John. Ito po yung anak, ito po yung magiging anak ni Zacharias at ni Elizabeth. Okay? At sabi ko nga po kanina, napaka-importante na makilala natin itong sugo na to. Kasi kapag kung sino man ang tinuro niya na siyang Mesaya, yun talaga ang Mesaya. Diba? At natatandaan niyo po ba anong nangyari nung binautismuhan niya po ang si Hesukristo? Anong nangyari? Ano pong sinabi ni John the Baptist nung binautismuhan niya po ang Panginoon? Anong sabi niya? Behold. Okay. Alam niyo po ba? Ano sinabi ni John the Baptist? Sa chapter 2 ata yun eh. Chapter 2 ba? Or chapter 3? Chapter 3 ata. Chapter 2 ata. Chapter 2 ata. Chapter 3 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 ata. Chapter
Okay, mamaya mababasa natin 'yun, no. Na medyo na ano lang po sa notes ko. Pero 'di ba, sinabi po ni John the Baptist, "Behold the Lamb of God." 'Di ba? Who will take away the sins of men. So 'yun po yung sinabi ni John the Baptist. Maganda na mabasa natin. Sige, anuhin ko na lang po. Anong verse 'yun? Okay, John 1:29. Tingnan niyo po anong sinabi ni John the Baptist. Pansinin niyo po, no? John 1:29. Kinabukasan nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya at kanyang sinabi, "Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan." So sinong tinuro ng sugo? Si Jesus. Therefore, we can be sure na si Jesus ay ang Messiah. Si Jesus ang tagapagligtas. Okay? That's why ganun kaimportante, no, na simulan natin kay John the Baptist ang story. No? Upang maintindihan natin, no? So ganun po ka-amazing ang Panginoon na ginamit niya si Lucas upang isulat itong history. Pinakauna talaga, no, is John the Baptist. Okay? So, okay. Now, kung magpapatuloy po tayo, okay. Saan na ba ako magpapatuloy? Ang dami ko sanang gustong sabihin. Okay, dito tayo magsisimula ngayon kay Herod. Kahapon, nakapagbigay na po tayo ng information kay Herod. So, salamat, no, Dad. Ako masaya talaga ako na ayun, na naririnig ka, no, na nagsasalita. Ibig sabihin nag-aaral ka. So I hope you will continue that. And so yun, nabigyan na po tayo ng story about Herod. And may gusto lang din po ako idagdag. So ito din po ay kumbaga natutunan ko lang din po sa preaching ni Dr. John MacArthur. At kasi maganda din sa kanila, meron talaga silang mga references, no. Meron na silang nag-aral talaga sa ng history. So alam nila yung mga nangyari din, no. And kung mapapansin niyo po dito sa verse 5, sabi dito, panahon ni Haring Herodes ng Judea. Okay? Natatandaan niyo po ba? Na tingnan niyo po yung sinabi, no. Haring Herodes. Ibig sabihin, hari siya ng Judea. Ano nga po yung Judea? Di ba kahapon na bigyan na po tayo ng information? Judea ay dating tinatawag na Judah. Di ba? Judah. And di ba meron pong curse or sumpa kay Jeconiah na wala nang magiging hari, no? Hindi na magpapatuloy yung hari, no? Yung trono ni David sa kanya, 'di ba? Hindi na magpapatuloy. Pero bakit ngayon meron nang naging hari ng Judea? Bakit nagkaroon ng hari, no? Hindi po ba kayo na nahiwagaan bakit may sinabing hari? 'Di ba last Bible study natin, nalaman natin wala nang magiging hari. Ngayon bakit nagkaroon ng hari? So dati hindi ko rin po ito napapansin. Parang wala lang, okay, hari siya ng Herodes, hari siya ng Judea. Pero 'di ba kung atin po talagang bibigyan ng matinding pag-aaral at pakikinig, mapapatanong ka pala talaga, no? Kung inaaral mo talaga yung salita, kung nag-aaral ka talaga ng salita ng Diyos, mapapatanong ka, bakit nagkaroon ng hari, no? So, ako din napatanong ako bakit nagkaroon ng hari. So, ito bibigyan ko po kayo ng short history paano nagkaroon ng hari. Okay? Baka lumabas po ito sa Bible quiz natin sa December. Okay, bakit nagkaroon ng hari? Ito pa lang si Herodes po, okay, ay totoong tao talaga to, no? Totoong tao. So siya po ay pinakauna po siya sa listahan ng mga Herods, kumbaga, na tinatawag, na
namuno po sa Palestine or yung land of Israel. Okay? Yung land of Israel po ay tinatawag din pong Palestine or Palestine. Yan, isa po yan sa mga bagay na dapat din nating alamin sa history. Bakit yung Israel ay tinatawag na Palestine at ngayon bakit nagkakaroon ng away between Israel and Palestines, 'di ba? So, yan, maganda rin na malaman natin yung history nila. Pero again, yan yung dispute nila, nag-aano sila pareho na sa kanila daw yung land na yon. But anyway, ito pong si Herodes ay pinakauna na naging hari sa listahan or sa dynasty ng mga Herods, kumbaga. Kasi dati po, kahit nga ngayon, di ba, pag hari ka, parang pinapasa lang yung pangalan, pero hindi talaga yung pangalan mo. Parang Alexander the Great, for example, ano ba yung mga pangalan? Alexander the First, Alexander the Second, Alexander the Third, di ba? May ganon? Pero hindi talaga yung pangalan nila. Pero bilang title nila, bilang naghahari sa isang lugar, yon. Ano yon? Sunod-sunod din. Alexander the First, Alexander the Second, the Third, the Fourth, the Fifth. Parang ganon. So si Herodes po, itong haring Herodes na ito, siya po yung pinakauna. Siya yung pinakauna na naghari sa Palestine. Okay? Now, para po magkaroon tayo ng background, listen po, no? Si Julius Caesar, siya po ay nag-appoint, Caesar ba? Or Caesar? Caesar? CAE eh. Hindi CEA eh. Di ba? Pag CEA, Caesar ata. Pero CAE, Caesar. Anyway, pronunciation lang naman yun ng pangalan. Si Julius Caesar or Julius Caesar, inappoint niya po yung tatay ni Herod. Ito po, history po muna tayo, no? Inappoint niya po, di ba, Roman Empire. Nasako po nila, no, yung kasama doon yung land of Israel or Palestine. So ito pong si Julius na lang, inappoint niya po yung tatay ni Herodes na ang pangalan is si Antipater. Okay? Antipater. So yan, lalabas yun sa quiz. Si Antipater. Si Antipater po, ano siya, parang, yun nga, yung parang binigyan ng authority para mamahala doon sa isang lugar. Kasi nga, di ba, maraming nasakop na yung Roman Empire. So, kailangan nila ng mga tao, kumbaga. Now, ngayon, si Antipater, yung tatay ni Herodes, binigyan ng posisyon si Herodes sa Galilee. Natatandaan niyo po ba yung Galilee? Natatandaan niyo po yung Galilee? Di ba yung Galilee po, yun po yung yung land ng Israel kasi na-divide sa tatlo pagkatapos nung pagkasakop, di ba? Judea, yung Judah naging Judea, yung Northern Kingdom na-divide sa two, ang gitna is Samaria, yung sa pinakataas naman yung Galilee. Di ba? Galilea. Okay? So, yun, dun po inappoint si Herod. Now, to cut the story short, si Herod po ay parang magaling siya na tagapamahala, no? So nagustuhan siya ng mga ng mga ano ba sa Tagalog tong Roman Empire or Romans. Yung mga Romans, no? Nagustuhan po ng mga Romans si Herodes kasi nga maganda yung pamamalakad niya. Ngayon po pagkatapos nun meron pong may grupo na tawag dito. Nagrebelde, kumbaga, parang nagrebelde, no? Tapos yung grupo po na yon, tawag po sa kanila is hindi pala. Parthians, no? Parthians yung tawag sa grupo na yon. So, yung grupo po na yon na-invade nila or nasakop nila yung Palestine. Okay? Nasakop nila yung Palestine. Kumbaga nakuha nila mula sa Romans. Ngayon, ito naman si Herodes, edi pumunta siya sa Rome and kasi nga nagustuhan siya ng mga Romans.
So, dahil maganda yung performance ng ni Herodes, so binigyan ng, okay pa po ba kayo? Boring talaga pag history, no? Boring po ba pag history? Okay, pero sana makinig kayo dito. So anyway, so yung Romans, nagustuhan si Herodes. So pinabalik si Herodes doon sa Palestine. Pagkatapos, binigyan siya ng mga army. Kumbaga, sinabihan ng Romans si Herodes na sakupin mo ulit yung Palestine, kunin mo sila ulit sa grupo ng Parthians, and naging successful po si Herodes. Okay? And pagkatapos nun, nung naging successful po siya, binigyan po or hinalal po si Herodes bilang hari ng Judea. Doon na po nagkaroon ng hari appointed by the Roman Empire. Okay? So yun po ang dahilan bakit dito sa verse 5 ng panahon ni Haring Herodes ng Judea. Yun po ang dahilan bakit nagkaroon ng hari. Again, hindi po to galing sa ni David or what, but ito po ay dahil doon sa pangyayari na yon, at dahil nga ang Roman Empire ang may sakop sa Palestine dati, so binigyan nila ng katungkulan si Herodes bilang maging hari ng Palestina. Okay? Now, meron pong problema. Si Herodes po, hindi po siya Hudyo. Okay? Si Herodes ay hindi Hudyo, pero tingnan nyo, naging hari siya ng mga Hudyo. Alright? Pero hindi siya hari. Pero hindi siya Hudyo. No? Siya po ay Edomita. Edomite po siya. So, kung matatandaan po natin, kung mababasa po natin sa Old Testament, ang Edom ay sinumpa po ng Panginoon. Okay, sinumpo po yan ng Panginoon. Ngayon, dahil alam niya, kasi nga matalino tong si Herodes pala, no? Kasi nga 'di ba magaling siya mamalakad, no? Alam niya na magiging mahirap sa kanya na maging hari ng Judea kasi nga hindi siya Hudyo. So ito po yung ginawa niya. Okay? Anong ginawa niya? Siya po ay nag-asawa ng isang Hudyo na babae. Okay? Siya po ay nag-asawa ng Hudyo na babae. Ang pangalan po ay si Marimar. Hindi po si Mariam. Mariamne. Mariamne. Hindi po Marimar. Mariamne ang pangalan. Pero ito pong si Mariamne, hindi lang po to normal na Hudyong babae. But siya po ay isa sa mga yung tagapamana, no? Tagapamana ng isang noble na family sa mga Hudyo. Okay? So kumbaga mayaman or kilalang pamilya po nanggaling yung inasawa ni Herodes. Okay? So 'di ba, napakatalino, no? Para matanggap siya ng mga Hudyo, inasawa niya isa sa mga sikat or kilalang or prominenteng pamilya, inasawa niya yung tagapamana nun, at yun si Mariamne. Alright? And then magaling din po siya kasi may mga ginawa siyang mga bagay na kumbaga kung kayo siguro namumuhay sa panahon niya, magugustuhan niyo to. Bakit? Ano po yung ginawa niya? Ganito po kasi, 'di ba, may tax. May tax po, 'di ba? Nagbabayad ka ng tax. Itong si Herodes, ang ginawa niya, kapag may sobra sa tax, pinapamigay niya yon. Yung sobra sa tax, binabalik niya. Pinapamigay niya yon sa mga tao. 'Di ba tayo dito sa Pilipinas, sobrang natin, reklamo tayo sa gobyerno kasi wala tayong masyadong mga benefits na natatanggap. Ito naman si Herodes, may benefits na meron pang cashback. No? May cashback pa. Natatanggap nila, dinidistribute yung sobra sa tax. Kaya yun yung iba sa mga ginawa niya. Tapos nagpagawa siya pina-improve niya yung mga infrastructures, mga building. Kumbaga, actually sabi nga ni John MacArthur, hindi ko lang naalala kung anong building yon, pero hanggang ngayon nakikita pa yon sa
Israel. Nandun pa rin daw yung building na yon na pinagawa ni Herodes. Pero hindi ko na po i-detalye yon, no? Ngayon, yun po yung mga achievement ni Herodes. Pero, to tell you, si Herodes po ay isang malupit at walang awang tao. Bakit po? Kasi siya po ay ayaw niya na mapalitan ninuman, no? Ayaw niya na mapalitan siya sa kanyang posisyon. So ano yung mga ginawa niya? So lahat ng pwedeng maging threat sa kanyang paghahari sa Judea, pinapatay niya or gumawa siya ng paraan upang hindi yon mag-succeed. At isa sa mga ginawa niya is yung isa sa punong pari, no? Isa sa punong pari ng mga Hudyo, inano niya, tawag dito? Ano tawag diyan sa Tagalog? Nilublob niya sa tubig tapos nalunod. Nilunod niya. Okay? And then ano pa? Pinatay niya din yung kapatid ng kanyang asawa. Alright? Pinatay niya yung kapatid ng kanyang asawa at ano pa? Marami pa dito eh. Pagkatapos nun, pinatay niya din yung nanay ng kanyang asawa. Kasi nga, ayaw niyang malaman ng mga tao na pinatay niya yung kapatid ng kanyang asawa. So para maitago yun, pinatay yung mga taong nakakaalam nun. Isa na doon ay yung kanyang nanay. Okay? Tapos, hindi lang po yun. Pinapatay niya din po yung mga anak niya na pwedeng pumalit sa kanyang trono or sa kanyang posisyon. And, di ba, ito, naitala po to sa Bible. Di ba, nung narinig niya na ipinanganak na ang hari ng Hudyo, di ba? Yung sa Bible, nabasa natin yung pinapatay niya lahat ng 2 years old pababa kasi nga, nati-threaten siya. Ayaw niya na mapalitan siya sa kanyang trono. So, yan po si Herodes. At ganun po, paano naging hari ng Hudyo, ng Judea, si Herodes. Okay? So, yun po yung information about Herodes. Alright. So, ngayon, tapos na tayo kay Herodes, magpapatuloy tayo kay Zacharias naman. Okay? So, kahapon, I know na napag-usapan na po natin si Zacharias. Nagkaroon na tayo ng information about Zacharias. Pero, mas bigyan pa natin ng deeper na information, no? Si Zacharias. So, si Zacharias po is, ang ibig sabihin po pala, no, ng pangalan ni Zacharias is God remembers, no? Yun yung ibig sabihin ng pangalan ni Zacharias. Now, kung matatandaan niyo po, nagahari po ang Romans during this time, pero patuloy pa rin po sila sa kanilang religion na tinatawag. Or, kumbaga, yung mga Hudyo, nagagawa pa rin nila yung yun nga, yung paniniwala nila. So, hindi naman parang naging stricto or hinayaan sila na magawa yung religion na meron sila. Okay? Or yung tinatawag natin ngayon na Judaism. Kaya lang, ito palang mga pari, napakarami po pala nila. So, isa sa dahilan, di ba kahapon nasabi ko po na dinivide po sila sa 24. Kasi nga po, napakadami po pala nila. So, during this time pala, mga around 18,000, no? 18,000 priest or mga hari ang meron dito. So, si Zacharias po ay sabi dito, no, mula sa pangkat ni Abias. At meron tayong nabasa from the Old Testament kahapon na itong pangkat ni Abias is yung pangwalo. So, si Zacharias po ay kumbaga normal na pari lang talaga, no, na naglilingkod lang na twice a year maglilingkod sila sa templo for 1 week and another 1 week kasi nga 2 times a year. Tapos pala, although tinawag dito na siya'y mula sa pangkat ni Abias, based on history, hindi po pala talaga siya galing sa pangkat ni Abias.
I mean, it's possible na hindi siya talaga galing sa pangkat ni Abias. Why? Yan itong maganda kapag inaalam natin yung history. Kasi po pala, after nung pagkabihag nila sa Babylonia, 'di ba? After 70 years, bumalik na po sila. 'Di ba? Meron pong 24 na group, 24 groups, 24 na pangkat. 4 lang po pala ang bumalik. Okay? 4 lang po ang nakabalik. Okay? 4 lang ang bumalik. Wala na po yung 20. So, ang nangyari, para po sa ngalan ng tradisyon, kasi nga 24 yung inano sa kanila, nag-assign na lang sila, nag-assign ulit sila ng 24 na groups, kahit na hindi talaga sila galing doon sa pangkat na yun. Nag-assign na lang sila. So, si Zacarias is possible hindi talaga galing sa pangkat ni Abias. Alright? So, that's one thing. Okay? Now, ngayon naman, let's go to okay, Aaron. Kasi nabanggit dito si Aaron, no? Mamaya na si Elizabeth. Si Aaron naman. Now, 'di ba, ito para lang sa dagdag na kaalaman niyo po, ang mga pari ay galing po sa tribe ni Levi, 'di ba? Dapat Levites. Hindi po pala lahat ng Levites ay pari. Intindihan niyo po? Okay? Ang mga pare ay galing sa tribe ni Levi, pero hindi lahat ng pare ay pero hindi lahat ng Levites ay mga pare. So, sino lang po ang magiging pare? Lahat po ng anak ni Aaron. Okay? Ang magiging pare lamang ay yung galing kay Aaron. Lahat ng anak ni Aaron, yun lang po ang magiging pare. Lahat ng lalaki ay magiging pare. Alright? So again, hindi lahat ng Levites ay pare, but lahat ng anak ni Aaron ay na lalaki ay pare. Now, so ngayon pupunta na tayo kay kay sino to? Elizabeth. Okay, I think we can go to Elizabeth na po. Alright? Now, si Elizabeth, kahapon, nalaman din natin na, dito nga sinabi dito, ang naging asawa ni Zacarias ay isa sa mga anak na babae ni Aaron. Ang pangalan ay Elizabeth. Okay? Now, nung nag-aaral din po ako, ito palang pangalan ni Elizabeth, siya po ay anak ni Aaron. Hindi po talaga directly anak ni Aaron kasi napakahabang panahon na po ang lumipas. Pero galing siya sa angkan ni Aaron. Ito palang pangalan ni Elizabeth is the same name, okay? Same name sa pangalan ng asawa ni Aaron. No? Tingnan natin sa Exodus, 'di ba? Genesis, Exodus, 'di ba? Ang layo ng agwat, no? Exodus chapter 6 verse 23. Anong sabi dito? Naging asawa ni Aaron si Eliseba. All right? The same name sa asawa ni Zacarias ay si Elizabeth. So, ano po yung pinapakita nito? Ano yung maaaring pinapakita po nitong binabasa natin ngayon? So makikita po natin na itong pamilya ni Elizabeth is devoted na mga pari talaga. To the point na even yung pangalan ng asawa ni Aaron is ipinangalan kay Elizabeth. So si Elizabeth po ay, again, galing siya sa pamilya ng mga pari. Kasi nga, 'di ba, anak siya ni Aaron or galing siya sa angkan ni Aaron. 'Di ba si Zacarias, although sinabi siya mula sa pangkat ni Abias, although yes, galing din siya kay Aaron kasi nga tanging mga anak lang ni Aaron na magiging pare, 'di po ba? Pero si Elizabeth, parang kumbaga naka-direkta po talaga yung linya niya kay Aaron, and ibig sabihin yung tatay ni Elizabeth, yung tito ni Elizabeth, yung lolo ni Elizabeth, lolo ni Elizabeth, lahat po yun mga pare.
So makita nyo po, ang background ni Elizabeth is, talaga, exposed talaga siya sa paglilingkod sa templo. Exposed talaga siya sa priesthood na tinatawag. Okay? So, bakit po natin yun binibigyan ng pansin? Kasi makikita nyo po dito, na ito pa lang mag-asawa na ito, si Zacharias at Elizabeth, parang, ano bang pwede nating itawag dyan? Kumbaga, kahanga-hanga din talaga to na mag-asawa. Alright? And makita niyo din po yung devotion ni Zacharias. Why? Kasi ang pinili niya talagang maging asawa is yung galing din talaga sa linya ng mga pare. Kaya nga ang inasawa niya si Elizabeth. Alright? So yun po yung parang magkakaroon tayo ng idea kung sino tong si Zechariah at Elizabeth. Okay? So, yun yung tatay at nanay ni John the Baptist na siyang isinugo ng Panginoon upang maghanda ng kanyang daan. So, bukas, kasi wala na tayong oras, bukas magpapatuloy tayo sa verse 6. Sila'y kapwa matuwid sa harapan ng Diyos. So, we will discuss, ano tong ibig sabihin na sila ay kapwang matuwid sa harapan ng Diyos at nabubuhay na walang kapintasan ayon sa lahat ng mga utos at alituntunin ng Panginoon. So I think ngayon, sa ating pong napag-aralan, although more on information siya, more on about the history about these people, pero ako po personally, nakita ko talaga manghang-mangha talaga ako nung nababasa ko to. Na grabe talaga yung wisdom na binigay din talaga ng Panginoon kay Luke bilang nagsulat nito. He started with sugo, yung maghahanda ng daan. Pinakilala niya talaga, and that is John the Baptist. And so yun, mas kilalanin pa natin, mas alamin pa natin yung nangyari, and para mas ma-amaze pa tayo sa kapangyarihan at soberanya ng ating Panginoon. So bukas magpaputuloy po tayo sa verse 6. So pasensya na kung hindi kayo nakapag-share ngayon. Baka may gusto kayong i-share, Dad, Ma'am, Sai. Kasi nag-aaral talaga to sila, and kasi kanina nagtanong si Siren. Baka may gusto kayong ma-share, Dad, about sa inyong napag-aralan. Meron ba? Bukas na lang daw. Marami. Marami din. Marami ka ding baon, Dad. Okay. Yan maganda sa mga nag-aaral talaga, may baon. Okay. So, ayan. Yung iba naman, ayan, encourage ko po kayo na mag-share din. Sige, bukas kayo muna. Hindi na magsala. Alright. So, ayan po. You can use the internet kasi alam ko naman na gumagamit kayo ng cellphone. You can use the internet para mag-search. At yun nga, yung mga Bible na ginagamit natin para mas lumawak pa po yung pagkakaalam natin. No? So yung mga shinare ko lang po sa inyo, napag-aralan ko lang, nabasa ko lang din yun mula po sa preaching ni Dr. John MacArthur. So, di ba, easy na lang sa atin kasi hindi na natin kailangan magbasa ng history. Na-summarize niya na po. Yun din na maganda sa atin kumbaga, tama talaga yung sinabi nasa verse din, na aanihin natin yung hindi natin tinanim. Although ICGCs to, pero ma-apply din talaga siya. No? Hindi tayo naghihirap na aralin yung history, hindi tayo naghihirap na kulukutin yung mga yung mga old na mga information about doon. Isang click mo na lang sa internet, nandyan na, pero nakakalungkot. Bakit hindi po tayo nag-aaral? Nakakalungkot ba't hindi natin minamaximize yung resources na meron tayo ngayon? We have the internet. Kumbaga, 'di ba tayo, kung isipin nasa panahon natin yung pinakamadaling makalikom ng impormasyon Kasi isang click mo lang sa internet. Now, yan na, nandiyan na yung impormasyon. Pero parang tayo po yung mas pinaka tamad mag-aral.
No? Sana hindi tayo maging ganon, no, mga kapatid. Let's make use of the internet resources na nandyan na. Spoon feed na nga lang tayo, no? So, sana yan na natin yun. I-enjoy natin yung privilege na meron po. Sige, so salamat po sa mga nakasali. Okay, so manalangin po muna tayo bago tayo magtapos. Let's pray. Panginoon, maraming salamat po sa iyong pagtuturo sa amin at mas lumawak ang aming pagkakakilala sa mga taong nabanggit po dito sa verse 5 ng Luke chapter 1. At naway makatulong ito sa paghahanda namin sa pag-aaral ng buhay ng iyong anak na si Jesucristo na siyang nagligtas sa amin. Maraming salamat, Panginoon. Ikaw po ang purihin. Ito aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, thank you po sa lahat ng sumali. Ingat po kayo. God bless. Bye-bye. Bye-bye.